Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. For this wonderful morning, salamat Ginoo for allowing us again to hear your word. Give us revelation of your word, Father. Help us. I ask for your revelation. Holy Spirit, anoint me, give me wisdom. Even Lord, sa tanan sa amo nga naminaw today, give us also revelation of your word and help us to apply it in our lives. Holy Spirit, have your way in Jesus' mighty name. Amen. So we are now in Galatians 2. No, Galatians 2 pa dito. So the Bible says in verse 1, okay, basahan na ako niyan to the verse 5. Okay? Yan, yung dari. Then after an interval of 40 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along also. It was because of a revelation that I went up and I submitted to them to the gospel which I preach among the Gentiles. But I did so in private to those who were of reputation, for fear that somehow I might be running or had run in vain. But not even Titus, who was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised. Yet it was a concern because of the false brothers secretly brought in, who had sneaked in to spy on our freedom, which we have in Christ Jesus, in order to enslave us. But we need not yield in subjection to them even for an hour, so that the truth of the gospel would remain with you. Kung tanawon ninyo diri, makita dapat nato ang diri, makita nato ang battle nga gi-go through ni Juan ba ni Paul for the sake lang sa truth of the gospel. Kung tanawon nimo, dapat i-follow pud nato nowadays nga kay daghan na magud compromise sa gospel. And tanawon nato no nga kadaghanan nga mga ginatudlo karon no kay puro lang murag pakataw ang uban, ganahan na lang po manimbang uban kay sige pangatawa ang mga membro. Ang uban pod buotan kayo ang pastor. Ang uban compromise na jud kayo ang kwan. Ang kwan ng gospel. But dapat pares pud ni Paul no nga fearless siya in proclaiming the gospel, nga dili jud mag-seek honor from men. So dinhi makita nato no sa kung tanawon ninyo kagahapon ba to sa later part sa Galatian nga ang importance sa revelation sa Holy Spirit no nga nag-open sa eyes awang heart, di ba? Na-share na ko kagahapon no nga dapat ang gospel mahatag ni nga revelation sa tuwa, ihatag ni sa Holy Spirit sa tuwa. Kay kung tanawon ninyo nabasa man nato ni no nga katong akong gingon sa inyo kagahapon sa Ephesians 1 verse 17 nga importante jud kayo nga ang Holy Spirit ang mo-open sa atong eyes, diba? Basahon na lang nato Ephesians 1:17 to 18, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. No, so ang Ginoo, ang balang espiritu mohatag dapat sa ato og wisdom and revelation and knowledge of Him. And mo na nga dili jud basta-basta ni nga nahatagan tag revelation bahin sa gospel sa kingdom sa Ginoo and the gospel of grace. And dapat no nga once nga naata ni nga revelation, dili dapat ta magpakaron ingnon ba nga independent na ta from other believers.
Or for example, ikaw nakadawat aning gospel, nga ang gospel is, ang gospel of grace is, na pag gidawat nimo or gituuhan nimo si Kristo, gisurrender nimo imong life sa iya, mapasaylo ka sa imong sala, at the same time, dili na ka magpadayon pa ka sa sala. Once nga natagan ka ani nga revelation, dili dapat nimo ni suluhon lang. Dili nimo ni dapat murag kanang murag batasan ni Paul ba, nga si Paul niadto jud sa kwan, no, niadto jud siya sa, asa ni siya niadto sa verse 1, after an interval of 14 years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along, at taking Titus along also, niana siya diha. Ngano man, ngano niadto si Paul niadto siya dito sa other brethren, ngano man, tungod alang ani nga revelation. Aside sa revelation nga nadawat niya sa gospel of grace or gospel of the kingdom, giatagan po siya of course of revelation sa verse 2, because of a revelation that I went up. Gisubmit niya ang gospel nga gi-reveal sa iya sa balang espiritu, no, nga iyang gi-preach sa mga Gentile. So igsoon makita ninyo nga si Paul wala jud niya ni nga kwan ba, nga wala niya ni nahinumong independent lang siya ba, ako ra may gihatagan ani nga revelation, ako ra nga kabalo ani. Ngano man, kung tanawon ninyo, ako ni sulat diri, it does not mean that na kung naka-revelation, independent na ka from another members of the body. So there are two extremes, no, that we can go to in many matters in the scriptures. Una, na kung tanawon ninyo, we are blindly submit to what people say and receive no personal revelation from God. So mao ni nahitabo karon diri sa kwan ba, diri sa mga people nga uban nga murara gyapon sila kwan ba, kung tanawon ninyo, mao ba ni ang kwan ang nahitabo dinhi sa kwan sa Old Testament, ang mga tao, for example, ang mga tao tunguna ingnan nila si Moses ba nga pangutan-ang Ginoo, unya isulti na lang sa amuha ang kwan ang gisulti sa Ginoo, which is dapat dili na mao, no. Ikaw mismo nga dapat ani nga revelation, dapat mangayo bug ka og kanang kita nga na revelation na dawat nimo ni, kung naman kay revelation dapat i-consult pud na nimo sa imong leader, i-consult nimo sa uban, sama ani ni Paul baga consult siya sa uban, kay ngano man lisod kayo nang ikaw na lang ana nga nakadawat ka og revelation nya mali di ay ka nang revelation, which is mao baya nang kwan, mao baya na ang naging problema sa uban. Example lang kay kamo kabalo man mo tanan, naay uban nakadawat sa revelation sa kingdom. Ang problema, ang pag-preach nila sa kingdom tungod lagi kay wala nangutana sa lain ug wala pud niya gikwan ba gi-consult ang uban, ang nahitabo sa revelations sa nadawat nila nga revelation bahin sa gospel of the kingdom, pagpadato. Nakuha ninyo? Mao na problema kung dili ka mo consult sa uban. Ang problema gisultian pud sila tung una, dili po sila mutuo. Kay ngano man isa ra ilang gituuan. Mo nag-example ni Paul, after 14 years pud siya, ako adto ni confirm kung tama niya akong ginahimo. Mo na ni kwan yun siya, ni consult siya sa other people. Kay like for example sa tuwa, okay, nakadawat og kingdom nga message, gospel of the kingdom. Nga kana di ay unta nga gospel, mag-live sa imuha in a righteous life, mag-lead sa imuha nga at peace ka, enjoyful. Ang nahitabo, mali ang pagka-interpret ani nga gospel. Ngano man, kay kung anak ka sa hari, dato ka dapat. Tapos dili ka pwede nga magpuyo pud og kanang baraton nga hotel, o kailangan mura kag anak sa hari. Tapos dapat nakasakyanan mo tanan. Asa karon diha ang peace. Ngano man, napuno na magkag-utang kay imo ang magsikag pangutang og sakyanan, unya karon nahitabo kay abson lagi nimo kini nga revelation nga kini nga nadawat nimo sa imong pastor nga kana nga kwan nga revelation nimo sa kingdom is dapat walay pobre nga anak sa hari. So importante jud ay nga kailangan jud ka mo consult kay abi niya tama
ang iyang kwan kay na may nagwali diya sa YouTube nga nadawat niya nga maora gyud gyapon. Unya karon kay kung tan-awon nimo dili di ay mao nga ang tinuod gyud ay nga revelation sa gospel of the kingdom is nakadawat ka kapasayloan sa Ginoo and kana ang kapasayloan nagtuo ka nakadawat ka grasya sa Ginoo nga dili na ka magpadayon pagkasala pala ikaw ma-align ka diha sa Ginoo at the same time magpuyo ka mao gani iyang gingon sa Bible nga the gospel of the kingdom is not eating and drinking but righteousness, peace, and the joy in the Holy Spirit. So delikado di ay nga kung ikaw magsigir kag paminaw diha sa kwan sa uban unya walay tarong pud nga confirmation ng imong kingdom. Oh, walay confirmation sa uban ba kay nagtanaw pud ko sa kwan sa uban no akong gi-compare pud kini nga mga revelations sa ilang nadawat mali jud ay itong ilang nadawat kay na may kwan na may nabutang didto nga kini para sa ani nakadawat ta ani nga revelation mao din tama nga ang gospel of grace is you receive Christ forgiveness and at the same time sin has no power over you. Dili di ay ka ng gospel of the kingdom, anak ka sa hari. Tapos, ikaw nga anak sa hari, dili ka dapat pobre. Tapos, ikaw nga dili pobre, dapat muasta yun ka nga anak sa hari. Dili ka defeated, king ka, ana. So, naitabo, nahimo kang hanginon na ba? Nahimo kang prideful. Do you think at peace ka sa Ginoo? Dili. So nga na ba nga gipakita ni rin ni Paul mo na importante yun kayo basahon ni mugtarong ang Bible iban kanila sa Galatians 2 si Paul nga nanay revelation sa Ginoo after 15 years ana siya murag kuan jud kailangan jud na ako ni confirm manana na siya diha sa verse 1 after 15 years 14 years ba to yang gingon diha after interval of 14 years I went up again to Jerusalem with Barnabas taking Titus along. Na siya duha. Nganong unsang reason? It was because of a revelation. Tungod ani nga revelation kailangan ako confirm. Mao na kamo ayaw ra mo pataka og tuoan ng mga usay makapaminaw ka og preaching diha sa kwan YouTube, Facebook. Nya walay klaro nga confirmation ba? Wala ka gasik og revelation gikan sa Ginoo. Kay kung mangayo kag revelation sa Ginoo, kung ginatagan na sila revelation, ikaw po hatagan og revelation sa Ginoo basta tama lang imong kasing-kasing. And tudluan ka sa Ginoo unsaon no pagtama ka ng imong napaminawan. Dili nga kung mauna na siya, mauna po na siya ang imong apply especially sa inyo mga pastors, kamo pastors man mo tanan, no? Mabot ang time nga mo handle na mo og church or mo handle mo og mga people, di mo pataka diha. No, kay ngano man pwede di ay musimang ka ni kung walay confirmation, dili ka mo acknowledge og other brethren. Ang problema pud ani, no? Kung i-correct ka, dapat magpatuo pud ka. No, dili nga kanang kuan lang ba sarado kay mo utok ba nga dili oy mo na niya gisulti, mao yun ni tabo ato tuo na. No, kay nay kuan na correction nga may tabo, wala na, dili na mo pa-correct ngano man kay mas mutuo pa man siya ani niya daghan kayog mga preacher ha nakita na ako kung unsan nila pag dissect pud ani nga revelation nya di man sila magpato kay mas mutuo man sila sa aeroplano na nidato man ni siya mas diri kung mutuo o niya ang Bible kay di man jud musukwahi man jud sa ilang ilang gina-explain so importante jud kayo nga need na to magpangayo o mugsik. No? So, asa na ta? No? And, na siya ta. Dahil ta, kailangan po ta musik, nasulti na ako, makita po, mga itag revelation, kailangan na adyo'y balance, na adyo'y da somebody mo counter check pod, especially ka ng mga na-experience and even sa tuwa. Even sa kuha o sa ay, no? Like, for example, basa ko ana, tapos na mali. Oh, like, na mali sa kuha na po, sa inyo nga mo kuha, mo duol mo sa kuha, mga mo nga, pas, marag mali ni nabasa ni mo ana. Mudawat ko ana, kaya mo magtanawon po balik. Oh, simple sa imo nga,
No, kailangan nga napoy sometimes mo counter check sa imo even sa inyo kung naamoy mga ginafokusan ba. Unya, grabe na kayo inyong gina-follow nga preacher. Tapos compromise din nga preacher. Pero gabasa og word. Oh. Kato gabasa man pud sila og word pod. Pero tingala ka, di mao pagka-explain. Oh. So kailangan nato nga dili ra pud ka ng mga ang atong konsultahan, dili ra pud ka ng mga bright ra pud kayo ano man, as long as kabalo siya musik sa Ginoo. Kay di ba gingon sa Bible, you will know me from the least of the greatest. Wala man gingon dito, you will know me kung ikaw kwan ka, divinity graduate ka, mga ka ng Bible scholar ka, no. You will know me from the least. Importante kung kanang tawana kabalo maminaw sa Ginoo, kabalo pod musik og revelation sa Ginoo, hatagan na siya wisdom sa Ginoo para makorek pod ka. Amen. So igsoon inyo jud ning lifestyle even ako pod sa tua nga mangutana pod mo kung dili mo clear anang inyong ginastoryan. Amen ba? Excuse me. No? So, yang gingon diya, we need to follow. No? Kining example ni Paul. Kay ni ana siya, after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along also. Together with Titus, no? Kini si Titus, Greek ba yan eh? Wala ba yan natuli po si Kwan, si Titus? No, si Titus is uncircumcised ni siya nga Greek. Wala po siya ga-practice or na-conform with the Mosaic law. Kani ang gibit-bit karon ni Kwan ni Paul. So it was because of the revelation that I went up niya na siya 14 years no. He went up by revelation kay nag-speak siya ang Ginoo and kailangan ni speak pud si Lord. Oh, sa imo like Paul nga gistoryahan siya sa Ginoo nga i-konsulta na ang revelation ng dawat. Nga i-confirm nimo na sa other believers who have reputation. O kani pod. Gikonsulta niya sa other believers nga na reputation. So importante kayo nga ang imong konsultahan na po reputation. Dili ka mo pataka ra pod og kanang konsulta sa maway reputation. Kanang compromise pod nga imo ang pangutan-on nga man. Compromise ka diyo na mustorya pod ang Ginoo ana pod. So makita nato nga ang humility ni Paul ba simpod sa to humble ka dili lang pasabot nga ikaw naka revelation tapos ikaw na lang na murag nahimo na siyang like law to himself ba nga murag ani ka ng ang uban mo submit sa kuha mo man na itabo tong una nga murag tan-aw niya siya ang tama. He is like a law to himself. Dili dapat ingon ana nga maski gihatagan kag revelation sa Ginoo dili nimo tan-awon na imo sarili nga murag ikaw ray tama. Kay dili yun na makita ang humility kung ingunan ang imong heart. Mo na si Paul, grabe ang humility no nga nagkuan siya, tawag ni consult niya kung tama ba ni nga revelation, i-confirm daw ninyo ni nga revelation nga ako nadawat kining gospel of grace from Christ. So niya na siya diya, no? So sama sa ato kailangan open ta. Dili ta anang para sa uban nga murag ikaw na tama. Tapos kailangan kamoy mo conform sa amoa. Tapos kung wala ka nagapractice ana ang revelation nga gihatag sa kuha, muratag ka ng kuan ba? Muratag ka ng lahing tribo. Murag kanay ka ng murag dili tama ang imong simbahan. Muy ana ba nga murag kang nahimong law to yourself nga tanan nga mo abide sa imuha. Dili na siya mali jud na siya nga kuan nga pamaagi. Pasabot ana kapakita lang kag pride sa imong sarili. Like Paul, kung tanawon nimo unlike Paul, nga grabe ang humility. Iya jud kuan ba? Gi-share o giyang gi-consult sa uban. So same sa tuwa, lesson ni sa tuwa ang life ni Paul nga whatever revelations nga gihatag sa imo sa Ginoo, mangutana jud mo. Mangutana mo sa inyong mga brethren at the same time sa amo pod. Or
kung na may mga kuan kanang respected, no, highly regard nga mga leaders, pwede na ninyo pangutan-on. Dili katong mga compromise nga mga leaders ang inyo ang dawaton kanang duulan. But nga na siya diri verse 3, not even Titus who was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised. Wala nilagi kuano katong pag-consult ni Titus sa mga highly regard nga mga leaders sa Jerusalem together with Paul. Wala nilagi allow si Paul nga tulion nga mabound sa kwan ba sa Mosaic law ba nga kailangan matuli jud, no? So tanawon nimo in verse 4, yet it was concerned because of false brothers secretly brought in. So naaday mga false brother, bantayan di ninyo ni nga si Paul pag-consult niya sa mga highly regard nga leaders, naapoy mga false brother nga nakig-join, naminaw or kauban nila who had sneaked in to spy on our freedom which we have in Christ Jesus in order to enslave us. So na mga nag-spy out, no, sa freedom or sa liberty nga para ibalik sila into bondage through external rituals. So kung nanawon nimo na yung mga false brother kana ganing kuan, yes, nakabalo na sila sa Ginoo, pero gusto pa kanila ibalik gyapon sa mga external rituals ba sa law. Mo ni na nakapil ani. So bantayan ninyo ni kung naamo sa simbahan tapos gusto pa kanila gyapon ibalik sa mga external rituals, ang tawag ana mga false brother. For example, nagsimba na ka, na dawat nimo si Kristo, tapos ibalik gyapon ka og kanang practice og sabat. Kana. Those are false brothers ang tawag ana. Now kana ganing dili na grace sa Ginoo ba ang pairalon. Kung dili ibalik gyapon ka to into certain rituals, those are false brothers. For example, no, mas i-value nila ang sabat than reaching out the lost. Kana. Or nangaynanglan. Unya karon kay tungod sa Sabado Domingo, dili pwede mo gawas, dili pwede mo tabang kay Sabado Domingo. Those are false brothers. Mo tawag ana. Ngano man nadawat lagi nimo ang Ginoo, pero ang problema ibalik gyapon ka sa mga ritual. Gusto ka nila ibalik yapon to bondage ba? Sa maani nga nay nakaspy in nga dili ikwan ba? Dili dapat nimo ma-experience ang fullness sa gospel ba kun dili murag gidawat nimo ang Ginoo pero ibalik yapon ka sa ritual, sa mga external rituals ba? So pwede pud nga ano no? For example, kung inyong leader gusto niya i-check permanente inyong devotional. Gusto niya i-check permanente imong devotional. Pero wala siya ga-check kung gina-apply ba na nimo ang imong gidibo. Tawag ana false brother ang tawag ana. Ngano man, gusto ka niya murag nahimo mong ritual ang pagdibo ba? Ala kumpleto lagi kag sulat or pwede pod nga kumpleto kag meeting, kumpleto ka og Sunday service, kumpleto kag morning dibo, pero dili siya kung gina-check hala perfect inyong attendance tanan. Pero di man lang ma-check kung gina-apply ba nimo ang imo ang gipaminawan, ang tawag ana false brother. Maayo lang sa ritual, maayo lang sa attendance, maayo lang sa kaning check sa dibo, pero wala ang inner life ba nga gi-check, wala gi-check ang inner life kung dili ang external lang bang action, ang tawag ana false brother. Mao ni karon ang naka-sneak in dito sa fellowship nila Paul, no? May kay gingon ba niya sa Bible, no? If you love me, keep my command.
Wala ba yan gingon diya sa Bible nga, if you love me, just write my command. Oh. Kung tinuod jud nga love nimo ang Ginoo, ga-obey jud ka. Dili lang ka ng kumpleto ra ka og ka ng sulat sa imong dibo notebook. Nakuha na to sa John 14 verse 15. If you love me, keep my command. So, kani nga mga external rituals no nga ginaingon din ni Paul no mo ni ang magbring og bandage sa tuwa. Mao na noon ang makapugong sa tong kalambuan. Bitaw no kay para sa ko tong una. Grabe, tig alas 4 jud ang morning prayer. Tulo ka tuig. Grabe, perfect mig morning prayer. Pero ang batasan, ngilad man. Ang uban gani, tulog ka dito sa pukawo na lang ka dito, nag-morning prayer lagi ka, pero pag human sa morning prayer, pukawo na ka kay nagtulo na imong laway dito sa kwan. Murag ritual na lang imong ginahimo ba? Dapat dili nato ni usabon karon dinhi sa church, you know nga dili ta mabound kaning mga external rituals ba? No. Then sa ba? Tinuod jud no nga tong una, 'di ba? For example sa inyo atong una. 'Di ba? Namoy assignment tong una nga mag-morning devotional, ay morning prayer. Mga to pa gani mo sa shrine tong una no. Oh, perfect. Magsayo ka tong una. Perfect ka sa morning devo nimo. Pero i-check imo attendance tama. Wala lagi ka. Oh, dito. Check. Perfect. Pero ang pangutana, wala gina-check pod kung nagpasaylo ba kasi mong asawa o bana. Pero check ang attendance. Tama? Dili ta dapat ingon na. Maayo lang ka sa mga ritual, mga external nga activities. Pero dili tama imong kasing-kasing. Wa malipay ang Ginoo ana. Kaya ang Ginoo, ang grasya sa Ginoo is magsugod sa sulod. Dili ka nang imo ang ginapakita. Nakuha ba nato? Kay nga naman, sa Ginoo, mas importante ang kabag-uhan sa imong kinabuhi kaysa sa mga gina-perform nimo nga mga ritual. Kung saan na nimo perfect imong devotional, sama atong kwan, na ako'y disciple tong una, nga taga-Panabo. Perfect ang iyang devotional. Ang problema, kusog magdumot. So nagtanaw ka, kanalipay ang Ginoo sa imong gihimo. Perfect ang imong devotional. Proverbs 1 to 31, naadjud na. Command, warning, promise, kompleto tanan-tanan. Nagtingala ko, nga dili siya makapasaylo sa iyang mga classmate. Giun sa dahil nimong dibo. Ano ko siya, nga nung di man nimo i-apply, kompleto man diri magpasaylo. Naga ni application nimo, gisulat nimo diya magpasaylo, nya no dili ka magpasaylo. O ni atong Cebu, nang luod na sad. Unsay gihimo niya? Nang luod. Maghikog. Kanang na kuan na siya, kanang nagbalon na siya og malatayon man siguro kanang iyang imnon. Tapos nagampo siya sa Ginoo. May lang kay nagampo, gigrasyan sa Ginoo. Wa siya na bound sa law. Kompleto og kuan na devotional. Siya nitabo. Ana siya Ginoo, kung makakita ko og piso, dili na nako idayon kining ang ako ang paghikog. Ana siya. So, habang gabaktas siya sa Cebu, nakakita man siya piso. Mao to gipalit niya ice water. Wala na dayon iyang hikog. Gigrasyan ba sa Ginoo? Pero perfect og attendance. Tanawa, dili ka pwede mabound kaning imo ang mga law, kaning mga external practices nato. Kung dili ang Ginoo, ganahan jud siya sa atong inner life nga mabag-o. Para ka na nga inner life nga pure, mag-bring purity sa gawas. Matama ba ang imong action sa gawas? So dili nato pwede substitute kaning kanang grasya sa Ginoo, kaning gospel sa atong mga external nga rituals. So bantay mo ana, no? Mao na kamo nga nigigrasyahan na sa Ginoo, dili ninyo ibalik ang law. No, dili ninyo ibalik kana nga mga external rituals ba nga mura na kag kinsa. Oh. Sige na be, tanawan nato imong dibo be. Kayo. Nadibo ba ka? Sige, check. Hala, perfect.
Kaya karon kay naglinabayay man na sila og kanang kaldero sa iyang asawa og dili magpasaylo, nagdinaganay sa gawas sa balay. Nya ikaw leader. Sao nimo? Tanawon ako ang dibo nimo may balik. Tabangan nimo i-apply ang pulong sa Ginoo. Mabitaw na din ni no. No. Wala may gatanaw sa inyong mga dibo. Gatanaw mi sa inyong kabaguhan kinabuhi. Pwede mga perfect mo sa inyong dibo. Pero makita man na sa imong aksyon. Makita man jud na siya kung tinuod ba jud gina-apply nimo ang imong dibo. Mao na kung makita na mo nga di mao imong batasan, mo remind mi sa imo Brad. O Kwan, kumusta makaga-spend time pa ka? Kaya unsa man po imong i-apply kung wa po ka nag-spend time. O mao po na nga mong correct sa inyo. Dili kana mo ibutang balik sa law. No nga perfect ka, dapat check mao na naitabo tong una gitudloan mig law. No. Yes, tudloan man tang mahimo na tong lifestyle ang mag-spend time, pero dapat i-apply nimo. Kana dapat ang matudlo. I-apply nimo imo ang spend time. Amen. Verse 5. Nana siya diri. But we did not yield in subjection to them even for an hour. Kaning mga kauban nila or mga false brother nga gusto sila ibalik sa law or gusto na po sila nga mahimo silang religious or mahimo silang kanang mo practice na po externally niya na si Paul wala may nagpasakob sa ilaha wa jud namo we did not yield in subjection to them even for an hour na si Paul so that the truth of the gospel will remain with you. Grabe ang battle ni Paul. No, imagine mo ni Paul, si Paul na siyang revelation sa gospel of the kingdom, sa gospel of the grace of truth. Tanawan nimo na ay mga kauban nga ibalik gyapon ang mga ritual ba. Oh. Mao ni mga false brother. Pero niya na si Paul wala may nagpa-subject sila even sa lang ka oras. So wala jud nila gi-entertain nga mabound sila balik sa law. But unsa man sayang na we did not yield in subjection to them even for an hour so that niya na siya diri the truth of the gospel. Unsa man ning the truth of the gospel? Oh, bantayan ninyo ni unsa man ning truth of the gospel nga ang tinuod jud nga gospel, ang truth sa gospel nga si Jesus Christ gi-save us from our past, present, and future sins and gitabangan pa ta ni Kristo nga ang sin wala na dominion sa tuwa. Mao na truth of the gospel, wala na jud lain. Jud dili pwede nga kambyoan nimo ni og kanang mga ritual. Oh. So ang truth sa gospel nga dapat nimo tindugan maski asa ka moadto, maski unsang simbahan ka moadto, for example, gi-invite ka. Tapos ibalik ka nila sa ritual, dili pwede. Ipwede nga ang imuhang message nga dala nga pinaagi kang Kristo kung magrepent ka, balik ka niya, makikag pasaylo sa imong sala, pasayloon ka. At the same time, hatagan pa kanya gahom para di ka magpadayon og pagkasala. Karon kay gusto man jud ang mga uban nimo nga nag-invite kay gusto nila i-practice nimo ang ilahang ritual. Dili na pwede. Diha ka mo tindog. Dili pwede nga i-adapt na ako ninyong ritual kay ang message nga bitbit nako diha kang Kristo makadawat kag kaluwasan at the same time kapasayloan at the same time matagan pa kag gahom nga dili magpadayon pagkasala. Mao na akong message nga gunit. Sa ato pa kung nadawat nimo si Kristo mag-lead sa imo og kabaguhan, dili ka na mag-practice kag balik aning ritual para mabagoy mong kinabuhi. O nay may uban nga example kuan ka kanang hindi tawag ani nay mo example sa kuha now kanya bago lang niya gi-invite ko sa church wala ko na dayon ina ko lakaw na ako gipadala nga tao okay wala ko na dayon karon na ako gipadala nga tao ang giingon dili lang kay ngano man taas og buhok. So taas og buhok sa ato pa bounded gyapon ka sa external nga ritual. Dili mao ang imo dili mao nga gospel ang nagflow sa imo kundi
Kaila lagi ka kang Kristo, pero naagyapon ka aning mga external nga ritual. Tasog buhok, tasog bungot, ana. So dili ka ma-bless sa imong nakita. Kay nga naman, diri raman sa external ay imong nakita. So dili ta magkasinabot ana kung ingon ana ang imong kwan. Mao gani niya na si Paul, I did not subject to them even for an hour. Wa jud siya nihatag og panahon aning mga tao nga mga kwan, mabounded gyapon sa mga external ritual sa mga law. Nga naman, wala, di ka ma-bless ana. Imagine nimo tanawon ra nimo, what if kung ipadala na ako dito si pastor o napa o like for example, o na ipadala unta na ako dito ang isa pod ka pastor, Pastor Lloyd. Niya nakitaan man niya nga nay Arios. Dili daw ma-bless ang mga tao kanay Arios. So, sa ato ba bound ka aning mga mga external ritual, which is si Paul, ana siya, I did not subject to them, ana si Paul. Kini mga false brother. Kaila ka sa Ginoo pero nibalik ka sa mga ritual. Kaila ka sa Ginoo pero gusto nimo ang mga tao igapos nimo sa mga rituals nimo nga na practice long ago. Pero kaila ka kang Kristo. Mao ni pasabot ani false ang sitaw kana false brethren. Sige daw. Napa ba ko? Pinalubat to. Diri ka puli ka diri ba? Sige na, okay lang. Sige daw. So, okay na? Padayon ta. Asa na tanay? Ayan. So, ang saning truth of the gospel, nga si Jesus Christ, gisave us ta niya, gisave ta niya. At the same time, gisave ta niya sa past, present, and future sins. Giforgive ta niya sa itong past, present, and future sins. At the same time, gitabangan pa ta niya nga wala na'y gahom ang sala sa ato. Mao nang gospel nga gina-preach ni Paul. Dili ka nang tungod sa imong water baptism na purify ka, dili. Kaya ang uban kaila sa Ginoo, pero ang problema, ang ilang ginahimo, ang water kailangan nga welcome ka sa simbahan kung magpa-water baptize ka. Membership ang water baptism or nahimong kaluwasan ang water baptism. Mo na ang false brethren nga ginatawag. Napod uban nga kailangan sa Ginoo pero grabe pod ka bound sa rules, sa law sa simbahan. Bawal magkuan kanang bawal o kanang mag-sleeveless sa simbahan. Kay puro puti lang kay ngano man ang sanina dapat nag-signify og purity. Pero ang sulod, dili mao. So mao na karon nga niana si Paul nga wala na ako gi-subject sa mga false brother maski isa lang ka oras. Tama? So we need to fight kini nga truth of the gospel kay si Paul gilaban jud niya ni. Dili niya ni pwede usabon. Nga kambyuan lang ninyo ritual kining kanang gihimo ni Kristo sa tuwa. Kailangan nato nga i-continue nato nga i-preach o i-manifest ang truth sa gospel. And do not allow external rituals nga igapos tagbalik. Nako nato. Yes, natanawon ninyo na nagtuo man tag mga external rituals. Like for example, bread breaking, tuo man ta ana, ma-remind man ta. Pero dili dapat nato pod nga i-neglect ang internal. Nga kanang imong pag-bread breaking, mag-lead dapat sa imuha nga mabago ang imong sulod pod. Okay, like for example, nag-bread breaking ka o kanang iniinom ka og wine, nag-signify sa blood. Pasabot nga kung nag-bread breaking ka, dili na ka dapat magpadayon og pakasasala. Nya nay uban kay gihimo lang ang bread breaking nga pasabot nila nga naa ang Ginoo ana nga panagtapok. So dili man na mao. Dili lang na sa table ang Ginoo. Kung dili na sa mong kasing-kasing dapat ang Ginoo dili sa table. So mo na karon gina-emphasize diri ba sa Galatians. Mo na nga suko kayo ang Ginoo sa mga Parisiyo, no? Na they are naa sila external life
pero ang inward life nila is corrupt. Mo gani gingon niya diha sa kwan, di pasahon nato sa Matthew 23 verse 25. What sorrow await you teachers of religious law and you Pharisees, hypocrite nga na siya. For you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence. So tanawon ninyo, no, nga ang Ginoo mas particular gyud siya sa atong inside. Dili ka nang imong gina-action, no? Dili pasabot nga kompleto mo mission, kompleto mo diya sa RW, ga volunteer mo. Dili pasabot ana approve ka sa Ginoo, dili katan-aw si Lord sa imong heart. No, inner life jud si Lord. Dili pasabot nga namoy mapakita nga mga devotional ninyo, approve mo sa Ginoo, dili. Katan-aw si Lord kung gi-apply ba na nimo imong ginahimo, ginabasa. No? Pwede nga kumpleto inyong tithes, pero dili pud mo maluluyon. Asa man kana? Especially wala mo'y tabang sa inyong ginikanan. Oh, kay giingon ba ya sa Bible, no, nga labaw pa daw ka sa unbeliever kung di ka kabalo mo tabang sa imong ginikanan, sa imong pamilya. Oh, pero mayo ka mo tithes. Sumayo ka sa mga ritual ba? Pero di ka kabalo mo help sa mga in need. Kwan gyapon na, murarag gyapon ka og nagpuyo gyapon sa obedience sa law. External rituals ba? Dili sa grace sa Ginoo nga gihatag sa tuwa. Kwan na to, even magpasting mo, pwede ka fasting mo. Kompleto na, pila na takatang kaadlaw? Upat na? Oh, upat na kaadlaw. Oh. Pero upat pud ka kaadlaw magsigig pangaway. Asa man na karon, asa malipay bang Ginoo sa imo sa imong gihimo o magbag-o ka. Amen. Amen, Richard. Oh, nag-amen si Richard. Wala na gapangaway siguro si Jane. Okay? Kining mga external rituals, wala ko ningon sa inyo ha, nga biibilin nato. Ay kanang dili nato i-practice kining mga external rituals. Pero dapat kining imong ginahimo nga fasting mag-lead sa imo nga dili andan ang imong heart. Kana ganing ayaw pasagdi imong heart. Wala lang nagfasting lagi ka pero mag-lead po dapat og purity sa imong heart. Mas the more ka maminaw sa Ginoo, dili lang kasi external nga ritual. O pag meeting nato murag luya ka. Luya ka. Dapat joyful. Oh, parang luya ka, nagpasting din siya. Pag uli ninyo sa imong balay, parte nimong isuga, ngano man, lahi nimong kasing-kasing, kapakita lang kag maayo din sa meeting. Oh, di ba? Kaway-kaway diya ang mga guilty, kita tanan. Lalo na kung first day no. Luya kayo. Niya pag-abot sa balay, singka dayon. Luya lagi ka dito. Sama po na itong gihimo atong kwan. Katong gihimo sa atong para sa ato no. Na mag-asawa nga niya nag-meeting me, ana siya grabe siningkain nila dito. Ana siya grabe pangyawa siya dito siyang asawa. Ngano man na nimo Brad? Kumusta man? So may tabo anak ko. Ana po siya nga agituyo na ako na pas ngano man. Buutan man gud siya diri. Pag abot dito sa balay, magsigi siya pangyawa. Ano siya, magsigi siya o kwan sa kuha. O kung tanawon ba, kung parehas na ba yun diyang kabuutan din o dito sa balay. Lahi, lagi, ano siya, amaw ba? Ingon na yun din na, ano ako siya. O to, sorry kaayo pa. Nag-repent na po siya. Pero ingana ba, kung unsa ka sa balay, maupod ka sa gawas. Amen? Dili double life. Didi, double light. Ano man, ang inyong mga sakripisyo nga, kumpleto mo sa meeting, wala ra na sa Ginoo. Kung dili tama inyong kasing-kasing. Tanawa gud ning giingon sa Ginoo sa diri sa Amos. Basahon ninyo sa Amos 5:21 to 23. Basahon ninyo. Tanaw ninyo ang Amos 5:21 to 23. Ngano man? Wa na ko nalipay sa inyong mga alad. Wala ko nalipay sa inyong mga meeting. Anang Ginoo? Wala ko nalipay sa inyong mga pag-serve sa kuha. Oh, ngano man? Ang inyong mga kasing-kasing dili tama. Oh, tanawa. Basta ang Amos 5 verse 21 to 23 para masabtan nimo nga concerned di ay si Lord sa imong kinaiya, imong batasan kaysa imong ginaak diri simbahan. Oh. Pwede nga perfect mo diya, sayo kay mo diya simbahan.
Pero yung batasan dili mao, dili jud na maupod. Dili jud malipay ang Ginoo. Mas maayo pa, no? Kanang imo ang gihimo karon nga pag-serve sa gawas, dapat gikan na sa imong kasing-kasing. Dili ka nang kuan ba, tungod lang kay part mo ani sa mission na amo diha, pero ang imong kasing-kasing diay gagrambol na ka, gareklamo na ka. So, naman na siya, ay, ano yan, magsige na mo pangita. Hala, kita lang lagi din ni. Wala na lagi sila nag-volunteer. Wala na lagi sila nag-mission. O, check ninyo yung heart, anak. Kay abi nimo ga-check attendance lang ang Ginoo diha. Ga-check sila sa imong heart kung gagrumble ba ka gaadto anang mga mission. Amen. Naba mo diha? So dapat i-take up na to ang battle of truth sa gospel. No, nga ang gospel mag-bring out og inward change sa tuang kinabuhi. Dili lang ta mo conform sa external nga ritual. So, mao ni ang reason nga nung grabe ang kwan, no, ang pag-persecute o pagkulong. Mao baya ni ang reason nga nung nakulong si Paul tungod lang aning gospel. Nga dawaton nimo si Kristo, maginulsol ka sa imong sala, magrepent ka, dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi, mapasaylo ka sa imong mga sala. At the same time, kung mangayo pagkagtabang sa Ginoo, as you yield to Him, hatagan pa jud ka og power nga ma-overcome nimo ang sin. Mao ni ang message sa gospel nga bitbit ni Paul. Agi priso siya. O na nga daghan jud kay dili ganahan sa inyo kung inyong i-preach ang gospel. Pero dapat barugan jud ninyo. Dili pwede nga mo yung dili oy kay ang tinuod mudagkot lang kag kandila within 40 days mosaka pa ang imong kalag sa langit. Asa ka ana? O nga kung mamatay ka ay tuwa na, mana sila sa imo magtuwa na. Kay unsa day purpose ni mga mananabtan be? Wala na unta ni mga mananabtan kung dili maluwas sa imong kalag. Ana yun na, i-wave yun ka sa mga external nga ritual ba? Nga pinaagi sa mananabtan, maluwas ka, dili na mao. Sabta na to. Nga pinaagi yun di ay, sa mong pagtuo kang Kristo, maluwas ka, o tungod sa grasya sa Ginoo, tabangan ka niya, mabago imong kinabuhi. Verse 6. Verse 6 pa. But from those who were considerable repute, that they were makes no difference to me, God shows no favoritism. Well, to those who were repute, contributed nothing to me. So, nagsubmit si Paul to those who nagsubmit si Paul sa mga taas og reputation sa church, and gi-confirm nila nga tinuod ning gospel nimo gi-share. Tanawa? Aya, wala siya nagsubmit si Paul sa mga kining mga false brother, kundi nagsubmit si Paul sa mga high repute, and kung tanawan ninyo, niya na sila, gi-confirm yun nila ni, and wala sila na contribute. Pasabot nga wala nila gidungagan na ang gospel nga gi-share ni Paul. Kuha ninyo? And niya siya, contributed nothing. Tanawa, contributed nothing to me. Wala na sila gidungag aning akong gi-share sa ilang revelation. Verse 7, but on the contrary, seeing that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. Si Paul, gintrasan siya ministry sa mga Gentiles, sa mga uncircumcised. Murag kita ba? Gihatagan tag ministry nga i-share ang gospel sa mga Gentiles, kita, mga uncircumcised. Pero, si Peter, dito siya gihatagan og ministry sa mga Jew, sa mga circumcised. So, both different sila og ministry. In verse 8, for he who had at work for Peter in his apostleship to the circumcised was at work for me also to the Gentiles. So, na-recognize gyapon ni Paul nga maski siya gihatagan siya ministry sa mga Gentiles, sa mga uncircumcised, parehas lang gyapon nga Ginoo nga nag-work sa iya kay Peter para sa mga circumcised. Mo na yang pasabot ani. Same gyapon nga Ginoo nga work sa tuwa. Mo na ikaw karon nga naminaw din mabutang man ka sa mga dato o pobre, parehas ra lang ang Ginoo ang gibutang sa imuha. Parehas ra nga Holy Spirit ang gibutang sa imuha. Sama ni Paul. Mo na yung confidence ni Paul nga okay, kung ikaw na-assign diya sa mga Jew, kini mga gay kulo, parehas ra nga Ginoo mag-work sa tuang duha. Mo na ang iyang confidence.
So both of them gi-recognize nila ang grasya sa Ginoo. And 9, verse 9, and recognizing, mo na yang yun diyo, and there's a verse 9, and recognizing the grace that had given to me. So na-recognize nila nga sigad ng hatag og grace sa ilaha. So gi-recognize nila nga si James mo man ang igsuon ni Jesus Christ, no, nga na-convert siya after nisaka na si Jesus Christ sa 1 Corinthians chapter 15. Mo ni si James, brother ni Jesus Christ. Then nahimo po ni siyang elder sa church sa Jerusalem. And yana siya dire, and Cephas. Cephas and John, mo ni Cephas, si Peter and John, who are reputed reputed to be pillars. They gave to Paul and Barnabas the right hand of fellowship, so that they may go to different ministries, no, sa Jews, Gentiles, and of course, different ministry but same fellowship. Mao ni ang iyang gina-emphasize pa ni Paul diri. So on, lahi man ta mga churches karon na sumimaw, samal, parehas ra na nga Holy Spirit ang naa sa tuwa. But same tawag fellowship, dili mo mag-iya lang. Nakuha ninyo? Kanang ang point na ako ba, recognize ninyo ang body sa Ginoo. Sama po ni Paul. No? Then, yang ingon dia, asa na ta? So that we might go to the Gentiles and to the and they to the circumcised. So Gentiles and Jews ang ilang adtuan. So igsoon, ang gospel dapat ma-proclaim siya the same. Dili jud dapat nimo bago-baguhon. Nakuha na to. Kung dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi, makadawat kag kapasayloan sa imong mga sala, at the same time tabangan pa ka sa Ginoo nga mabag-o ka ug wala nay gahom ang sala sa imo. Kana dapat nga gospel lang atong i-share. Dili na kanang lahi pa nga gospel nga okay dawaton nimo si Kristo, tapos dapat ani ka pwede ko na mahimo pon nga external ritual ang atong atong RW. O kabantayan po na ninyo kay tong una katong nami sa isa ka pundok, kung dili ka maka-join og encounter, murag dili ka in. Murag mauna ang passes nimo para mo atog langit. Dili man na mao. Ang atong RW is just a beginning sa imong journey sa Ginoo. Pero it doesn't mean nga mahimo kang righteous before God kung nag-RW ka. Wala man nagingon diya sa Bible nga ang RW lang ang maka-right sa tuwa sa Ginoo. Kay kung imo na nimo, mahimo po ng external rituals na po nato. Oh. So dili pasabot nga wala na siya nag-RW, wala na naluwas. Dili pasabot nga wala na nag-RW, dili na po na siya makadawat og grasya sa Ginoo nga mabag-o siya and ang power sa sin, wala na power sa iya. No, dili na mao. Kailangan nga sabton nato nga ang gospel sa Ginoo is once na you receive Christ, you will receive forgiveness sa imong sin. If you repent, if you surrender your life to Him, madawat nimo ang righteousness sa Ginoo, madawat nimo ang gahom sa Ginoo, mo ni tinuod nga gospel, dili lang sa RW. Ang RW manggod nato is just a starting sa imong journey nga mas the more nimo mailan sa Ginoo, may empower ka sa balang espiritu, mo na siya. Pero kung pananglitan be wala na siya ka RW, ayaw ina nga may impierno ka. Ayaw impierno nga wala na siya pag-asa mausab ang iyang kinabuhi kay tungod kay wala na RW. Bag-uon nato na nga mindset. Amen. Kay kung nga to ang passes lang RW, ani balik na punta sa requirements of the law, kanang external requirements of the law. External lang ba? Kay daghan nga po kay nag-RW. Wala po lagi nagbago. Oh. Tama? Nga naman, gipugos raman nimo apel para na kay attendance. Gilibre raman na nimo sa kwan. Ano man kay wala kay delegates. Wala gud siya nagrepent og tarong, wala gud siya ni naghinulsol sa iyang sala. Igo ra ni hilak didto kay nadakuan siya sa lansang sa cross. Oh. Tinood.
Dagang grabing hilak na luoy kang Kristo. Pero wa ka na luoy sa imong sarili nga maimpirno unta ka kung dili nimo dawaton si Kristo. Oh, nihilak lang ka dito. Basta hilak-hilak lang ka dito kay nabilin na nimo yung negosyo, gipugos ra ka sa imong amigo, ana. Sus, dako na unta kog income. Ang imong utok wala sa RW, so dili nato dapat himon nga ritual ang RW. Amen. Verse 10. They only asked niya na siya diri. The only thing nga si Peter, James and John nga gi-emphasize is niya na siya, they only ask to remember the poor. The very thing I also was eager to do. So, igsoon nga naman yang giingon nga ang gi-ask ni James, Peter and John, nag-emphasize sila nga dili nato kalimtan ang mga pobre. Yan na si James, John, and Peter. So, we're called to be at peace, but we need to wage war in standing the truth of the gospel. Wala yun dapat, dili yun na ninyo singitan o lain pang ritual ang truth sa gospel. Amen? So, dire, makita po nato nga si Paul yang gi-rebuke si Peter. But when Cephas, kani si Peter, came to Antioch, I opposed him to his face to face yun siya, gi-oppose ni Paul because he stood condemned, double life kay si Peter. Dire niya na siya dire. For prior to the coming of some men from James, he used to eat with the Gentiles. But when they came, he began to withdraw and separate himself, fearing from those from the circumcision. So tanawon ninyo, nag-compromise si Peter. Anong madlok man ka sa tao? Mo na point ni Paul. No? Kay katong time nga walay mga naka-identify sa iya, nakigkaon siya sa mga pobre. Pero karon pag abot kaning mga nakigkaon siya sa mga Gentiles, kaya mga sinners silang pananaw. Pero katong time ni abot na ang mga Jew, nga nakaila na sa iya, wala na siya ni join. Uy, naunsa ka, murag double life ka ba? Ano siya? Kani, ani na lang ang picture, oh. Girebuke ni Paul, si Peter, murag ingon ani ba? Murag naara kay na compromise ka ba? Pwede ikaw karon nga pastor, pilion ra nimo ang imong siran sa gospel, mga dato lang. Ana. Tapos pag abot sa mga pobre, dili nimo atagan og pagtagad nga naman gamay ra mag-tithes. Mga ana ba? Murag nga ang point ani ni Peter ay ni Paul. O nagi in your face yun si Peter nga gi-rebuke yun siya. Igsoon, wala dyan pili ang gospel. Mao dyan bantayan ninyo. Ayaw mong pamilya og tao nga siran sa gospel. Mapobre man na umadato para sa tanan ang gospel. Amen? Dili pwede nga naapay isa ka pastor tong una. So sana ko. Lord, sa ilua dyan eh. Naapay isa ka pastor tong una, na siya. Na daw sila tawag sa ilang simbahan, tsaka. How come pastor kayo na ang imong isip? Ang tawag nila sa mga pobre sa ilang simbahan, tsaka. Kaya ang ilang point, you will always have poor among you. Ano, Job? Kuyawa, no? Nading yung nana. Tsaka ang tawag. Yung kanang murag dili kay nimo tagdan ba kay tsaka. Ana. Kay nga naman, poor daw gyapon ang mindset. Muya na, good. So, dili na mao. Ang Ginoo, ang gospel para sa poor sa dato. Walay tsaka-tsaka diri. Amen. Mo na. Ingon, siya gihimo ni Paul kang Peter, gi-rebuke yun niya si Peter. Ano man, naunsa ka? Double life kay ka? Plastic kay ka? Urukan kay ka? Murag ingana ba kung sa ato ang layman's term ba nga, maayo ra kay ka din ni sa kwan? Pero pag abot ana, sige daw, basaw na to. Nawalan, ang kalagutan ani ni Paul kang Peter, nandamay pa si Peter, tanawa, dire o. Dire sa verse 12. For prior to the coming of some men, from verse 12, from men from James,
He used to eat with the Gentiles. Oh. But when they came, he began to withdraw and separate himself. Ano siya diya? Fearing that those from the circumcision. So, in verse 13, the rest of the Jews joined him in hypocrisy. Verse 13, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy. Apil na noon si Barnabas nga nahihimo na noong hypocrite tungod lang sa action aning Peter. Muna, na siya diya, oh. In verse 14, na siya diya, but when I saw that they were not straightforward, sa ato pa, no, pagkakita ni Paul sa ila, nga dili sila straightforward, murag bayot ba, murag ni bakho ba, murag ni bakho sa pag-fight sa truth of the gospel, sayang yun diya, I said to Cephas, I said to Peter, in the presence of all. Yan na siya diya. So dito yun, gipakauwawan yun niya sa tanan, in the presence of all. If you, being a Jew, live like the Gentiles and not like the Jews, how is it that you compel the Gentiles to live like Jews? Ano siya, dili mo straightforward. Publicly, gi-rebuke yun ni Peter si Paul, si Peter, in the presence of all, nga kamo, mga double life mo. Nga ani, mag-depend si Paul sa truth. Not even his esteemed men, nga mo stand yun sa against, mo stand yun sa against them, kung dili mao nga truth ang imong gina-share. Para lang yun ma-preserve ang truth sa gospel. Pasabot nga, maski di amigo ni Paul, maski close ni Paul, kung sukwahin na sa truth sa gospel ay imong gina-share, makatilaw yun kag-rebuke. No, mao na usay makatilaw pud mo rebuke sa mo, dili jud buutan jud ang mga pastor kay sila Paul mo rebuke man pod, especially kung sukwahi na inyong ginahimo. Especially sukwahi na sa pulong sa Ginoo o mo sukwahi na siya sa truth sa gospel. So, no, ni kuan siya. Si Paul, naka-receive siya revelation nga ang gospel is for the Jews and for the non-Jews. Karon, yan si Paul, mamili na mo. Oh. Simple sa imo Oh. Gigrasyahan ka sa Ginoo, karon mamili na pud ka. Murag nga na ba no? Murag ako po yung istorya ba nga si Paul, no nga. Saman ka. Nakadawat ka grasya sa Ginoo, napasaylo imong sala, nya mamili ra po kag dato. Nga na ba no? So dito jud sa taas, dito sa kwan. Mao na ako na experience before, no? Kung pobre gani dili kaya tagad. Pero kung mga dato, special tayo. Tagan o pagtagad. Eh kung ako pa siguro si Paul ato nga time no. Wa pa man ko'y katungod ato nga rebuke ko na ko akong leader. No? So sige. 33 naman. Sa kauras na punta. Pa lang di ay sa 12 ay sa 14. Na di sa kutob sa 21. So, padayon na po nato ugma para makatulog na magbalik. Kay kadugkaon na baya ni sila Maymay tulog na si Maymay. No? Sige, let's pray. Heavenly Father, salamat kaayo Ginoo sa imong pulong. Thank you Lord kay mo aming gitudloan nga amo ayo di ay dipinsahan ang truth of the gospel. Na dili di ay mi basta-basta Ginoo nga mobayin kaning mga false brothers nga gusto kambyuan ang truth sa gospel sa mga external rituals. Father, salamat kay mo aming gi-remind nga imo ang gospel is para sa mga Gentiles and para sa mga Jews. Pasabot Lord, walay pili ang imong gospel. Og I pray Father nga di pod mi mo pili og tao nga among sharean sa imong gospel Ginoo, sa imong good news. Nga ang good news nimo Lord, kung muduol mi kanimo, magrepent mi, makadawat mi kapasayloan sa among past, present, and future sins. And dili lang kana Ginoo, magrasyahan pa jud mi nimo
nga ibubo nimo imong magkamatarong sa amoa, and at the same time imong gahom nga motabang sa amoa, nga wala na power ang sin sa mong kinabuhi, para magpadayon mi Lord nga mopuyo og matarong ug live a righteous life. Salamat Ginoo sa imong pulong, in Jesus name. Amen and amen. So, maayong buntag sa tanan.